Mars, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Asan, naghahanap ako, baka may tao dito. May papakita lang ako sa inyo ba? Tignan ninyo oh, mumulaklak na yan. Meron din dito sa kabila. Today is the first day of spring. Next week, mag-blossom na yan. Noong Sunday pala, dinala kami ni Vladimir sa McDonald's. Alam niyang kakatayin ako. Charis. Next week, ang aking check-up para sa gallstone, and then afterwards surgery. Hindi pumalag si Vladimir. Panoorin niyo ito. Mga Mars, second time naming kakain dito sa McDonald's. McDonald's. McDonald's daw. Nya ba di? Ano po na? Tuwang-tuwa si Kuya Alex at saka si Philip. Pozor, kala ni. Una-una talaga sila. Puts kay Philip ko. Ka McDonald's. Ano? There's a lot of people here. Tuwang-tuwa sila. Tiko. De ano? Puts kay. It's hot. Ano, it's hot. Ano? Is it yummy, the McDonald's? Sina kay once in a lifetime rani matabo. Anyway, last year, nag-McDonald's din sila pero hindi ako kasama. Tinanong ko talaga si Vladimir kung bakit niya kami dinala doon. Sabi niya, I will do everything para masaya lang kayo. Nagulat lang ako. Sa totoo lang, ang mga Slovakian hindi mahilig sa fast food. Siguro ang iba, mga health conscious yan sila eh. And anyway, tanggalin ko pala tong aking bulaklak dito. Dito kasi nga na part, may ipasimento na daw to ni Vladimir, pati mukha ko. Joke lang. Hanggang dito, yata, kailangan mailipat ko ng aking nag-iisang bulaklak. Dito, maglagay na din si Vladimir ng stairs. Ayan, nilagyan na niya ng bakal. Then, itong pathway na to, lalagyan namin to ng red carpet. Dahil pupunta dito si Tatay Digong, kailangang matapos na to bago siya makarating dito sa Slovakia, dito mismo sa bahay namin. Kaya sinabi ko kay Vladimir, as soon as possible, maayos na to dito. Wala na kasing nagmamahal kay Tatay Digong, kawawa naman siya, dinala sa Netherlands. Tapos, sinong mag-aalaga doon? Mas maganda dito sa amin, di ba, maalagaan siya. Ako yung magiging personal caregiver niya. Tapos sabay kami uuwi ng Pilipinas para makalibre ako ng ticket. Don't be worried, Tatay Digong. Kung mapanood mo ito, susunduin kita dyan. Kaso lang, kailangan nating maglakad. Malapit lang naman ang Netherlands at saka Slovakia eh. Border lang naman ito. At exercise na rin natin dalawa ito. Nang sa ganon, magiging energetic ka. You may fight with politics in the Philippines. So, I'll be there. See you soon, Tatay. At makampante na sila at tumigil na sila sa kadada. Magulo na ang Pilipinas. Dito ka na lang magstay para manahimik na sila. Ilipat ko na to. Baka kasi pagdating ni Tatay dito, wala pa akong natapos. Papahiya lang ako. First, magbungkal pa pala ako. Ang lupa dito ba sa Slovakia, matigas at sobrang kapal. Mas makapal pa sa pagmumukha ko. Dahil siguro sa moist ito ba, kung sa tao pa ba, hindi healthy. Idugtong ko lang sa bulaklak na naitanim ko dito. Ganito ang magtanim dito. Kailangan mo ng bungkalin ng tudong-tudo. Itong lupa. Pala talaga ang ginagamit dito sa pagbungkal. Mas madali nga to eh. O, tignan nyo yung lupa dito oh. Hindi din siya clay, basta dry. Mostly ang mga tao dito, naglalagay talaga sila ng fertilizer sa lupa mismo. After nilang magtanim, may tinatanim din sila na plants siya ba na pangpataba sa lupa. Naka-prepare na ito. So ilipat ko yung bulaklak dito. Ito yung mga tools nila pang garden. Check ko na din yung 1 hectare na lupain ko dito. Binungkal ko nung nakaraang araw. Malapit nang matapos ang 1 hectare. Hindi alam ni Vladimir na magtanim pala ako dito ng vegetables. Tatanim ko talaga dito flowers. Pang temporary lang ito. Yung garden namin doon sa kabila, hindi pa tapos. Tapos ito pa pala ang mga dapat kong gamitin sa pagbungkal. Sa Bisaya nito, sadul. Tagalog nito, sadil.
Parang nasa Pilipinas na rin ako nito ba. Gustong gusto ko dito mag-garden eh. Naalala ko yung buhay ko doon sa Pilipinas dati. Hindi ko kasi natapos ito last week. Kaya ipagpatuloy ko ngayon. Then maputik pala dito dahil umulan kahapon. Na-prepare ko ito after ng aking surgery. Naka-prepare na. So, anuhin ko na lang to. Pinuhin ko ulit bago magtanim. Sa next vlog, sasabihin ko sa inyo kung ano ang resulta. Tapos na ang aking mini garden. At least, di ba, may space akong pwede kong taniman at pagkaabalahan sa summer. Tignan nyo naman ang aking sapatos. Puro na putik. Oo. Ay nako, hindi na nakakapagod pala mag-garden sa isang hektarya. Lemon water. Ito yung iniinom ko everyday. Maganda kasi ito eh. Iwas ubo at saka sinumba. Ako lang din umiinom nito. Bata ayaw nila. Si Vladimir ayaw din niya. Diba nung previous vlog, nagalit si Bayaw. Napagsabihan din ako ni Vladimir dahil hindi daw ako responsible ba. Alam ko naman daw na darating dito si Bayaw. Bakit doon pa ako pumunta sa closet namin? At least, nakahingi ako ng sorry. Alam niyo ba kung anong sabi niya? Natulog ka siguro doon sa loob ng closet ninyo, no? Sabi ko, hindi nag-arrange ako. Kunwari lang eh. Ito na pala, natapos na yung aming guest toilet. Thank you, Lord. Ito lang yung ginawa niya, which is hindi kaya to ni Vladimir. Pati ang paglagay ng glue. Si Bayaw pa rin yan. Siya ang naglagay ng tiles. At saka nitong glue. Si Bayaw, expert siya sa mga ganito ba? Engineer architect. Tama ba? Itong bowl, si Vladimir yung nag-install niyan. Ito, para sa panglalaki. Pati itong maliit na sink. Kaya natapos na talaga ito. Ang kulang daw nito, ito na shortage siya ng height ba? Sabi niya, kulang daw ng konti bitin. Kaya nag-order siya. Next week pa daw darating. Yan na lang. Pwede na kayong bumisita dito sa amin. Ganyan lang kasimple. Sa totoo lang, hindi alam ni Vladimir kung paano ito i-install. Ang ginawa niya, nag-research siya. And then, binasa niya na maigi yung manual. Kaysa mag-hire pa kami ng company para lang i-install yan. Mahal kaya, another charge na naman. 2 days, pinag-aralan ni Vladimir yan. Nakaka-proud talaga siya, hindi yan engineer si Vladimir. So, sa tulong ng YouTube, nagawa niya. Tuwang-tuwa siya dahil accomplishment daw niya. Ang pag-aasawa, swertihan lang. Agree ba kayo sa sinabi ko? Yung iba, di ba, makikita niyo, bugbog sarado. Yung iba naman, maswerte sa husband. May mga pero ba, hindi talaga perfect. Yung kasabihan na nobody is perfect. Totoo talaga yan. Ako lang naman ang perfect sa mundong ibabaw. Charis. Ang swerte ko lang kay Vladimir ba kasi gumagawa talaga yan siya ng paraan. Priority talaga niya. Family at lalong-lalo na yung mga bata. Ganun siya ka-focus sa amin. Kahit na hindi siya professional. Kumbaga yung family niya ba, pareho silang may mga naipundar, pareho silang may mga bagong bahay. Yung mga kapatid niya, isa na lang ang wala. Kapitbahay namin dito na single pa. Ewan ko kung kailan yan siya mag-aasawa. Kasi nung naghahanap dyan, single yung Bayaw ko. Ni Rito no? Okay, may nagawa pa pala akong tortilla wrap ba, no? Pwede dito pang face mask. Panakot. Tamang-tama to ba? Malapit na ang kalagkalag.